Again, the characteristic of a shepherd that Jesus presents to his listeners is that the sheep follow the voice of a shepherd. In modern day, there are two principles in psychology that would make people follow. Una is the principle of reward. Kapag may Wi-Fi na walang password, syempre dudumog yung mga tao doon na may gadget. Kapag may community pantry, those who are in need will of course go there. And luckily, those who have enough will also go there. Aside from reward, the complete opposite will also make people follow. Punishment. If there is fear of punishment, naturally, people will follow. Susunod tayo sa batas, dahil kung hindi tayo susunod sa batas, may karampatang parusa ang sinumang lumalabag sa batas. And these are both right, these are both practiced. Reward and punishment. Ngunit sa ehemplo ng ating ebanghelyo ngayon, bagamat meron ding reward or punishment, heaven or hell, ang pagsunod sa ating mabuting pastol, hindi nakaangkla lamang sa reward or punishment ang pagsunod sa boses ng mabuting pastol. Think of the sheep. We do not threaten them with reward or punishment for them to follow the shepherd's voice. Rather, it is merely the voice itself and the trust that was built around this voice and presence that make the sheep follow the shepherd. So ang ehemplo ni Panginoong Hesukristo ng pagiging mabuting pastol ay nakaangkla sa isang koneksyon na importante at nararapat. A connection that can only speak of a relationship. I am your shepherd because you are my sheep. You are sheep with a shepherd. And because there is a healthy, loving, caring relationship in between the sheep and the shepherd, sumusunod ng kusa, ng may pagmamahal, ng may direksyon, ang tupa sa kanilang pastol. Extending this reflection, I would like to also reflect upon the identity of Christ the King Seminary, ang shrine of Jesus the Divine Word, before it was named as such, was originally the chapel and still is the chapel built for our seminarians. 88 years na po ang Christ the King Seminary compound. And our relationship with the Good Shepherd makes us understand the particular mission given to this compound. Kung halimbawa, Quiapo, St. Jude, Baclaran, these churches are present to nurture the devotion of the devotees. If, for example, your parishes are there to be the place of worship for the parishioners, ang Christ the King Seminary na itatag sa panahon na may kakulangan ng pari at relihiyoso sa ating bansa. Naitaboy noon ang mga Kastila at walang Pilipinong pari, kaya naisipang magtayo ng seminaryo. Marami pang nagagawa ang Christ the King. During election, yung aming basketball court, ginagawang voting precinct ng COMELEC.
Kapag may gathering ang barangay, minsan dito sa lugar namin, ginagawa dahil may espasyo. Nung may registration nga ang gobyerno sa mga sasakyan, dito rin ginawa, volunteered by the church to use the premises for this particular needed purposes. But our original, unchanging, and continuous mission ay magbigay ng tahanan para sa mga nais maging pari at relihiyoso, para sila'y mahubog at mamaya maibalik sa simbahan as missionaries, as parish priests, as religious. If we understand ourselves to be shepherd, we are shepherding in particular to those who want to become priests, religious, or to respond to the vocation of serving the church. At sa pamamagitan ng identity na ito, pinagpapatuloy namin ang aming misyon ayon sa pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. That is how we respect Him as our shepherd, and that is how we understand ourselves shepherding for the church. In like manner, we invite all those who are joining us to ask, as we follow our shepherd, what particular shepherding does Jesus ask from us? Ang mga doktor, nurse, people in the medical field are now heavily understanding their vocation to participate in the healing ministry of our Lord. Yung iba naman na may pamilya, as they see their children growing, they understand their mission of shepherding as protector, guide, and responsible for the youngest members of society. For those who are asked to be in public service, lalong-lalo na nga sa panahon ngayon, we feel the weight of responding to the needs and answering to the cries of our constituents. Inuulit ko, ang ating ebanghelyo pinapakilala si Jesus bilang mabuting pastol sa atin. At sa pagsunod natin sa Kanya, we are likewise invited. How does Jesus ask us to shepherd those whom we should be responsible for? Ang Christ the King para sa mga magpapare, magiging relihiyoso at sa aming komunidad. Ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang mga opisyales para sa kanilang mga constituents. Ang mga medical doctors, health workers, nurses para sa kalusugan ng mga taong Pilipino. We are all shepherds, not based on rewards and punishments alone. By the example of Jesus, we have a relationship with the Father. We have an example in Jesus. We participate in His mission of shepherding one another. Let us all stand.